Okay, good morning. So ngayon yung GIF project ng grupo. Cage tayo ngayon kasi hindi makakapunta yung mga ibang kagrupo natin. So ilan lang tayo, mga tatlo lang yata kami. So hindi kaya ng motor lang na kargahin yung mga mabibigat na papamigay namin. Salamat sa lahat po ng aming mga sponsors. Hindi po ito magiging successful kung wala po sila. Thank you. Ayan, thank you po sa inyong lahat. And samahan nyo kami sa aming adventure today, ang aming charity event. Ipapamahagi po namin lahat ng ito. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. Hey! Let's go! May 10 beneficiary kaming pinuntahan ng Pasko at Bagong Taon. Una namin pinuntahan si Aling Melba dito sa Barangay Mameltak, San Fernando City, La Union. Nagluluksa pa lang si Aling Melba nung binisita namin siya dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Kaya sa konting regalo namin ay sana mapasaya namin siya kahit papano. Thank you lang na Christmas yun. Dahil nga hindi pa kami nag-aagahan, ay nagpasya kaming kumain muna dito sa karinderya sa may Diversion Road mga kasorte. Sate at saka ito. Ulam mo daw. Ate. Thank you. Yes, thank you. One and up na rice ate. So ayan, kain muna kami kasi hindi pa kami nag-breakfast dito sa Diversion. Ano ito? Sabaw? Sabaw sir. Ayan. Yung sabaw nila, yan, ano eh, isang thermos. Kumain lang kami dito sa may Diversion Road. Hindi pa kami nag-breakfast. Time check, 9:30. So ayan, sunod na pupunta namin yung sa Tangki, tapos Bungro, tapos Saway. Pinakamalayo namin na pupunta yung sa may Luna, which is yun yung pinakalas na pupunta namin kasi yun yung pinakamalayo. So kaya lang kami. Tapos na namin kumain. Pagkatapos kumain ay tumiretso na kami sa Barangay Saway, San Fernando, La Union, kung saan nandun ang pamilya ng pangalawang bibigyan namin ng regalo. Bumungad sa amin ang dalawang bata na masayang nagsasayawan, anak ni Namang Luis at Ate Ana. Kami para ipahagi ko ang konting pamasko na may temang ikaw ang star sa araw ng Pasko. Habang binibigay namin ang regalo ni Ate Ana, ay di niya maiwasang maiyak mga kaswerte. Pati na nga rin si founder ay di rin mapigilang umiyak. Ito ang anak nila mga kaswerte at dalawa sa kanila ay may kapansanan. Kaya naman si Mang Luis ay di muna makapagtrabaho dahil full time ang pag-aalaga sa kanila. Sana po na this Christmas, maging merry po ang Christmas ninyo. Sa binigay ho namin na kahit papaano. Siya naiyak ako.
And I promise I will give my best. Di man may bigkas ni Ate Ana, ay kitang-kita ang pasasalamat sa mukha niya kasama si Mang Luis. Ngaroon ka, sir. Well, Sir. Salamat. Merry Christmas and Happy New Year. Dumaan na kami ng bypass road papunta sa Barangay Tangki, San Fernando, La Union. Di namin inaasahan na inaabangan na kami ng susunod naming reregaluhan. Siya si Aling Violeta, may edad na 61 anyos mga kasorte at may breast cancer. Kasama namin naglakad sa Aling Violeta papunta sa bahay nila. Medyo malayo-layo rin ang nilakad niya. Nagkatay mo ito pinagdamo lula. Pagtangos sakit sa akin, nagkatay pinagdayo. A minute alone to tell myself that it's okay to be sad. It's okay to get quiet. Dito naninirahan si Aling Violeta kasama ng mga apo niya mga kasorte. Get by, yeah. It's Habang nagpapasalamat si Aling Violeta, ay di niya mapigilang umiyak. Ramdam namin ang hirap sa buhay ni Aling Violeta, lalo't naggagamot pa ito. Wala man kaming maibigay na tulong pinansyal. Gayon pa man, kita pa rin namin ang saya sa mukha ni Aling Violeta sa munting regalo ng grupo. so Merry Christmas po, Merry Christmas. Happy New Year po. Nainatagsan lang. Huwag nadagsan na, ipabagkat yung tutulong. Ito nadagsan. I'm in the common and Tagaling ka na ha. hardships. I'm glad I can apply. It doesn't mean I never slip into the waves. I'll get swept up in the tide. Everybody has a limit. So, yun, tapos na yung aming third beneficiary. So, dito sa may, sa Tangki. So, next na pupunta namin is sa may Bungro. Yung magkapatid na hindi makatayo. Hindi bedridden natin yung mga. After ng Tangki ay dumayo naman kami sa Barangay Bungro, San Fernando, La Union, kung saan naroon ang mga reregaluhan namin mga kaswerte. I was going down a fast track, falling down a rabbit hole no one Sa daanang ito ay matatagpuan ang magkapatid na Marvin at Steve. was. Thought I had more than enough, a renegade out on my own. Never made my house a home, there was just no need, it was on me. Apo, na yung bang nabigat mo. I was free, never gave. Una kaming pumunta sa bahay ni Kuya Marvin. Nagulat na lang kami ang makita namin ang kalagayan niya. Napapanood ko lang dati sa TV. Ngayon, personal ko nang nakikita. May chronic gout siya mga kaswerte. At dahil malala na ito, di na halos makalakad at magawa ang mga normal na trabaho sa buhay. Dating nasa construction si Kuya Marvin, pero sa kondisyon niya ay nasa bahay na lang siya. Binigay namin sa kanya ang konting regalo galing sa grupo at mga taong sumusuporta sa aming advokasya. Kaya naman din na lang ang pasasalamat niya sa lahat ng mga taong handang magbahagi ng kanilang pagmamahal sa mga katulad niya. Apo kakabsat kun nyaman iti makabuya dahito nga nang tadagit nga regalo kanyami ting-tinggiw kami launa Merry Christmas apaw kun customer launa ditoy B1 of us. Salamat po. Ibabago mo ya, tanong ka. Baka kaya pa tikwa bumaba dito. Baka CR pa mo lang ano ringulan. Ipabagkat yung tanong kayo. Thank you ating. Sige kaya. Pagkatapos ay pinuntahan na rin namin ang kapatid niya. Magkatapat lang ang bahay ni Kuya Marvin at Steve. Parehas silang may chronic gout mga kaswerte. Di man masabi ni Kuya Steve ang saloobin niya, pero alam namin na lubos ang saya at pasasalamat niya sa lahat ng taong nagbigay ng regalo. Sabi ko makaputa, makatulong mo kada kayo this Christmas. Thank you, Mano. Merry Christmas. Merry Christmas po. Every way I'm so thankful you were sent for me. You're making me believe. Sumunod naming pinuntahan ang pang-anim naming beneficiary sa San Gabriel, La Union mga kasorte. Siya si Ate Rosemary ay kidney failure. Nagulat siya nung makita niya kaming dumarating. Hindi niya kasi alam na isa siya sa napili ng grupo na reregaluhan mga kasorte. God bless you. Sige, Nay. Papigsa kayo, Nay. Sige po.
Siwa ate. Pagdating kami umalis at nagtugo na sa Muntok. Hindi namin inaasahan na napakalayo pala ang napupuntahan namin. Ang buong akala namin ay nasa mismong barrio hall lang ang bahay. Nakarating kami ng view deck na paghahanap ng bahay sa beneficiary namin. Muntik na nga kaming sumuko at wag nang ituloy. Nasa sitio Tiklat pala ang bahay ng pupuntahan namin. Malayo, medyo alanganin ang lugar. Pero sabi namin, doon na kami. Nasa kalagitnaan na. Kaya naman tinuloy na lang namin. Dahil nga hindi namin kabisado ang lugar, ay nagtanong-tanong na lang kami. Hindi namin naabutan ang aming reregaluhan, pero nadatnan namin doon ang kapatid na may kapansanan, kaya naman iniwan na lang namin sa kanya ang regalo. Bumaba rin kami agad dahil baka magawal kami sa oras. Sir Angelo, anong masasabi mo sa napuntahan natin? Bannog. Bannog. Madre. Ito pa na nagsarwa nyo. So, galing kami ng sitio Tiklat. Sa may Muntok, ang layo, sobra. Ako, alam niyo yung bundok na yun. Doon kami pumunta. Mag-aalas 2 na ng hapon nung makarating kami sa bayan, kaya kumain muna kami ng pananghalian. Sumama na rin pala sa amin ang isang vlogger na si Kasursur sa pagbibigay ng regalo sa mga beneficiary namin. Dito sa ilalim ng Baroro Bridge, nakatira ang isa naming reregaluhan. Siya si Mang Manny. Mula doon madisgrasya si Mang Manny ay di na bumalik ang dati niyang kaisipan. Kaya naman ang kapatid na lang niya ang tumitingin sa kanya. Di namin naabutan si Kuya Manny kung oras na ito mga kaswerte dahil siya ay palakad-lakad sa lansangan kung minsan. Kaya naman inuna muna namin napuntahan ang mga ibang beneficiary. Pumunta kami ng Darigayos, Luna, La Union kung saan nakatira si Aling Brenda. Tapos man sa buhay si Aling Brenda pero masayang lumalaban sa hamon ng buhay. Binigyan din siya ni Kasursur ng mga gamit pang eskwela. Bakas sa mukha ni Aling Brenda ang saya at pasasalamat sa mga natanggap niya sa amin. Sumunod namin pinuntahan ang Rimos, Luna, La Union. Marahil na mukhaan nyo siya mga kaswerte. Tama po kayo. Siya yung isa sa mga natulungan namin nung bahang lugar nila. Masaya kaming sinalubong ni Gracia kasama ang kanyang lola nung dumating kami. Nakakaawa at nakakatuwang pagmasdan si Gracia. Lalo na nung binigay na ni Sir Umaykan ang kanyang regalo. Hi, thank you sa kanyang regalo. Okay lang. Okay lang po yan. May pang-pansit ka na. Oh. Ano pa? May pang-spaghetti ka. May pang-salad ka pa. May bigas ka pa. Oh, marami. Yun. Ano yung masasabi mo? Gracia. May pang... Thank you. Dahil nga madadaanan namin ang bahay, imbitahan ko muna silang magpahinga saglit at magmerienda bago puntahan ang panghuling beneficiary. Di na nakasama si Kasursur pabalik sa Baroro Bridge. Dito namin naabutan si Mang Manny. Wala pang kanyang kapatid noong mga oras na yon. Kaya naman, ang tiyuhin muna niya ang nakasama. Ngayon nga po, naibahagi na po natin yung pang-10 beneficiaries po natin ng Christmas Gift Giving Project. Maraming salamat Masaya po ang sa... makapagbigay ng tulong sa mga taong kapos sa buhay na walang inaasahang kapalit. It's better to give than to receive. Ika nga mga kaswerte. Nakakataba ng puso na makitang nakangiti. At masaya ang mga nabibigyan namin. Yun pa lang, panalo na. Sa lahat ng mga laging sumusuporta sa amin, sa mga taong handang tumulong at naniniwala sa aming advokasya. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat. Be one of us.